Mga kaibigan, ito yung mga kakao na masyadong naapektuhan noong nagdaang El Nino dito sa Bohol. So ngayong umagang ito ay nag-grass cutter kami dahil nga tayo ay nasa tag-ulan na. So October na ngayon at kailangan ay malinis itong area na ito dahil mag follow up na naman kami sa fertilization ngayong mid of this month sa October. So yan ang dalawang kasama natin, nag grass cutter sila dahil kailangan malinis upang magsagawa ng fertilization sa darating na mga araw. So ito natapos na dito at yan papunta na naman doon sa may bandang school. At ito mga kaibigan, napapansin natin na may mga puno ng kahoy, especially Gmelina. Yan. At ang sabi nga ng karamihan ay yung Gmelina daw ay acidic, toxic, hindi daw maganda sa area taniman ng kakao kung merong mga Gmelina. So ito, may dala tayong pH meter upang ma-identify natin kung talagang nakakadulot nga ba ng acidity sa lupa itong Gmelina. Dahil meron tayong isa dyan, merong isa dyan, so dalawa, tatlo, marami yung dito. So dito tayo mag lagay nitong ating pH meter. Ito ay mag identify kung acidic ba ang ating lupa o hindi. So ito mga kaibigan, yan, may bato yan dito at yan. So tingnan natin talaga kung nakakapag dulot ba ng acidity sa lupa itong Gmelina. At marami din nagsabi na toxic daw yung Gmelina, ngunit na research natin sa internet na doon pala sa India, medicinal pala yung Gmelina. So yan, makikita niyo. So ulitin natin upang makita talaga na ang kanyang paggalaw, itong kanyang pointer. So yan, makikita natin yan. Lapit natin. So nasaan ba siya? Bumaba ng konti, nasa 6 yun kanina, at hintayin natin na bababa. So hintayin nabulol. So hintayin natin na bababa pa yang pointer niya doon sa 5 or 4 upang ma-identify natin na ang Gmelina ay nagkukos talaga ng acidity sa lupa. So yan mga kapatid, so hindi na gumalaw. Kanina ay bahagyang gumalaw pababa sa 6, ngunit ngayon naman ay umangat ng kaunti. So nasa 6.1 siya ngayon. So yan ang nakikita natin ngayon. Ang importante kasi ay malaman natin ang ating farm, ating area, kung talagang acidic ba siya or slightly acidic. So yan mga kaibigan, hintayin natin. So walang daya ito, walang edit, so, hindi edited dahil yan nakikita naman ninyo. Yan, at na
buyoy pa nga tayo kanina. So wala na, hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang ang kanyang reading. Siguro naman yung iba na sinasabi nilang ang Gmelina ay nagkukos ng acidity sa lupa, siguro yung bulol na naman, siguro kung yung area ay acidic na siya, tapos tinaniman ng Gmelina, kaya yun ang sabi ng mga kapatid natin na nagkukos ng acidity yung Gmelina. Umangat pa nga, nasa 6.1 yun kanina, nasa 6.2 na ngayon ang kanyang pH. So meaning hindi talaga nagkukos ng acidity ang Gmelina. So magdepende siguro yan sa uri ng lupa kung ano ang meron sa inyo. Dahil yung iba kasi na nag-a-advise, sabi ay putulin daw lahat ng mga Gmelina dahil yun daw ay nagkukos ng acidity sa lupa at hindi raw yun pwede sa kakao. Mga kapatid, kailangan pa nga nating magtanim ng kahoy para sa environment natin. Bakit tayo ay magpuputol? So yan, nakausap ko si Peter Cruz, kilala naman niyo siguro si Peter Cruz. So, yun, ang advice niya sa akin ay huwag nang magputol. So tignan lang kung talagang acidic ba yung lupa. Meron namang mga soil conditioner na magamit natin, yung mga organic manure, organic fertilizers natin na i-apply upang ma-correct yung acidity ng lupa. Bakit daw magpuputol pa ng mga puno? Kailangan pa nga tayo ay magtanim ng puno. So ang gagawin, dahil ino-open ko ito sa kanya, ang magiging problema dito, so ito mga kaibigan, so tingnan niyo. So ang kailangan dito ay pruning lang talaga. So yun, yung mga puno na may mga sanga na sa may bandang ibaba, kailangan talaga ay tanggalin niyang mga sanga na iyan. Dahil ako ay nakiusap na sa DNR na 2 to 3 years from now, ako ay magbabawas ng mga sanga, magpupruning sa mga sanga ng mga kahoy dito, dahil kami ay nasa protected area. Dahil mahigpit ngayon ang Bohol, nasa protected area kami, kaya ako ay nagsabi na nung June pa lang sa DNR na sa mga darating na taon or maybe 2 years, ako ay magtatanggal ng ibang mga sanga. At ang sabi ay magpaalam lang daw ako sa aming barangay upang maging aware sila. So yan mga kaibigan. So bakit tayo magpuputol ng puno instead na tayo ay magtatanim pa nga? So ito, so na-prove natin ngayon. Balikan natin kung saan banda. So yan, so nasa 6.2 ang kanyang pH. So meaning hindi talaga acidic, hindi nagkukos ng acidic ang Gmelina. So nais nating ipaalam sa mga cacao farmers na yung iba puputulin lahat ng mga Gmelina dahil yun nga raw ay nagkukos ng acidity sa lupa. At ang sabi ng iba pa nga, toxic daw. Sa totoo, gamot pa nga yung Gmelina, nakakain yung kanyang, tawag natin yung kanyang bunga, pati yung kanyang ugat ng Gmelina ay herbal medicine din yan. So i-correct natin yung nasa mindset ng mga kapatid natin ng mga farmers, dahil nga hindi nila sinubukan, hindi sila nagkuha ng soil test, hindi nila chinek kung talagang nakakapag-cause nga ba ng acidity ang Gmelina. So ang kailangan dito, dahil ako nakiusap na sa DNR, ay magbabawas ng mga sanga.
So in the future, dahil according to Sir Manny Jagades of Barre Calibao, na dapat ay may gap yung kakao at yung shade na nasa kanyang surrounding. So dapat ay may at least 3 meters gap. Nabulol naman. So 3 meters gap mula doon sa kakao hanggang doon sa branches ng kahoy na nag-cause ng shade sa kakao. So dapat ay merong shade management. So yan ang gagawin ninyo mga kaibigan. Huwag magputol agad-agad, i-check muna. Kailangan dapat ay gamitin natin yung situational analysis. So hindi naman lahat ng area ay pare-pareho dahil magkaiba nga ang terrain, ang kanyang climate, at syempre yung sitwasyon ng lupa. So ito, na-prove na natin na hindi talaga nagkukos ng acidity itong mga puno ng Gmelina. So, ang iba kasi dito ay na itanim dyan sa masyadong malapit katulad niyan. Pero ang pagtanim kasi ng Gmelina dito ay hindi siya nakahilera talaga, sa walang eksaktong planting distance, o yung iba ay malapit. So ang pagtanim namin ng kakao ay 3 meters by 3 meters apart yan. So 3 meters, 3 meters. So ang gagawin dito ay mag shade management talaga sa mga darating ng araw upang makapasok yung sunlight, dahil kailangan kasi ng mga kakao na mayroong sunlight penetration sa pagdating na siya ay mag-produce na ng bunga. So I hope na naintindihan ng mga kapatid natin na mga cacao farmers. So yun lang mga kaibigan, at good morning sa inyong lahat.